Nang sandaling iyon, dumating ang isang lalaki na nakatakip ang mukha at may hawak na maliit na patalim. Bakit kayo naririto? Anong ginagawa ninyo sa lupang sobra kong pinaghirapan? Tanong ng lalaki. Hindi ba't ikaw ay si Dr. Yam? Sabi ni Hongyan. Totoo po ba iyang sinabi mo? Ang taong ito ay si Dr. Yam, tanong naman ni Mujan. Hindi makapaniwala si Mujan na ang may gawa ng lahat ng kanilang mga nasaksihan sa burol ay si Dr. Yam. Alam na alam ni Dr. Yam kung ano ang mangyayari sa paggamit ng mga ganoong lason at ganap nitong batid ang kalagayan ng nayon. Nagsimula din itong kumolekta ng pera para sa gamutan matapos tuluyang kumalat ang salot sa buong nayon. Ayon pa kay Mujan, si Dr. Yam ay isang kriminal. Siya ang tunay na salarin. Isang manggagamot na may mukha ng habag ngunit kamatayan lamang ang inihahasik. Isang demonyong inuudyukan ng kasakiman. Ang kanyang kasuklam-suklam na pagnanasa ay nilalayong lumunin ang buong nayon ng whale, at kahit nang siya'y mabunyag, nanatili siyang walang hiya at matapang. Nanginginig si Mujan sa galit at iniisip niya na ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa anumang mas mababa pa sa isang marahas na kamatayan. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng ito. Lumikha ka ng sakit at pagkatapos ay nagpanggap ka na gumagamot ka ng mga tao, sabi muli ni Hongyan at ito ay sobrang nanginginig ng dahil sa galit. Naging mabait naman ako sa inyo sa lahat ng pagkakataon noong panahon na ako ay kasama pa ninyo sa nayon, kaya naman, gusto ko lang makuha ang para sa akin, sagot ni Dr. Yam. Lalong nag-alab ang galit ni Hongyan at sinugod nito ang doktor. Napakasama mo. Hindi mo ba alam na maraming tao na ang namatay ng dahil sa mga ginawa mo? Sabi muli ni Hongyan at inihagis nito kay Dr. Yam ang ulo ng patay na hayop na hawak niya ng dahil sa sobrang galit. Ngunit, bago pa man matamaan si Dr. Yam, hinarang ito ng dalawa sa mga tauhan ni Dr. Yam at nahati ang ulo sa 2 piraso. At bakit naman ako magkakaroon ng pakialam sa kanilang lahat? Ang tanging pakialam ko lamang ay sinira ninyong lahat ang aking mga paghihirap. Kaya naman, kailangan ninyong magbayad at ang kabayarang iyon ay ang inyong buhay. Ito man ay ngayon, o sa mga darating na araw, pinaplano ko rin sanang itapon ang inyong mga bangkay sa hukay na iyan at kayo ang aking uunahin, sabi ni Dr. Yam. Nayanig sina Hongyan, Mujan, at Hongjusan ng galit at pagkabigla ng dahil sa kalupitan ni Dr. Yam. Napakasama mo. Hindi mo ba alam na ako ang tagapangalaga ng sekta ng mga pulubi? Isang malakas na sigaw ni Hongyan at may hawak itong isang mahabang baston. Dr. Yam, tama ba ang narinig ko? Siya ay isang tagapangalaga, tanong ng isang lalaki. Dr. Yam, akala ko ba ay puro mga mahihina lamang ang mga tao sa lugar na ito? Pero, bakit naririto ang tagapangalaga ng sekta ng mga pulubi? Tanong naman ng isang lalaki. Hindi ko alam, sagot ni Dr. Yam. Hinigpitan ni Hongyan ang hawak sa baston at pumwesto ito upang ihanda ang sarili para sa labanan. Nakatutok ang kanyang tingin sa kalapit na tauhan, at ipinahayag niyang magsisimula na siyang magbilang. Isa lamang ang parurusahan ng aking hawak na baston at patatawarin ko ang iba kung maaari. Dr. Yam, hindi ko na nais pang madagdagan ang mga pagkamatay dito sa aming nayon. Nakikiusap ako sa iyo na umalis ka na lamang ng mapayapa bago pa man muling damanak ang dugo dito sa aming nayon, seryosong sabi muli ni Hongyan at nagpatuloy ito sa pagbibilang. Si Mujan, habang pinagmamasdan si Hongyan ay nakaramdam ng matinding pagkamangha. Ayon kay Mujan, napigil ni Hongyan ang kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang nakapanghihilakbot na presensya. Mujan, pagkakataon mo na ngayon para tumakbo. Ihahagis kita upang makatawid ka kaagad sa batis at pagkatapos ay tumakbo ka na ng mabilis. Sa sandaling makalapag ka sa kabila ng batis, huwag ka ng lilingon at dumiretso ka na lamang sa nayon at ipaalam mo sa lahat ang nangyari dito, sabi ni Hongjusan kay Mujan.
Si Hongyan naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagbibilang upang magsimula sa kanyang gagawing pag-atake. Habang si Mujen naman ay nag-aalinlangang iwan sina Hongyan at Hongjusan. Pasensya ka na kung inuutusan kitang humingi ng tulong. Pero, pakiusap, bumalik ka na sa nayon at sabihin sa mga taga-nayon ang mga nangyayari, sabi muli ni Hongjusan kay Mujen. Pero, hindi ba't kayong dalawa ang pinuno ng sangay at ang tagapamahala ng sekta? At saka isa pa, kayo ay mga martial artist. Pero, nararapat ba talagang lumaban sa kanila ang mga martial artist na mayroong mataas na antas? Sagot ni Mujen. Hindi mahalaga ang anumang antas. Ang mahalaga ay kailangan kong samahan ang aking master sa pakikipaglaban, sabi muli ni Hongjusan. Bilasan na ninyo, isa lamang silang mga pulubi. Ito na ang oras para umatake sa kanila, sabi ni Dr. Yam sa dalawang lalaking kasama niya at itinulak niya ang mga ito. Gayunpaman, si Mujen ay nakaramdam ng pagkalito at iniisip kung bakit ang mga pulubing walang kapangyarihan ay aabot sa ganitong punto. Ano kaya kung tumakas na lamang tayo? Ang eccentric physician ang tunay na pinakadakilang maestro ng martial arts. Kung makakabalik tayo sa nayon, maaari niya tayong matulungan upang maligtas ang lahat ng mga taga-nayon, sabi muli ni Mujen. Hindi maaari, kahit na sumama kami sa iyo, hindi pa rin namin magagawang ikaw ay mailigtas habang tayo ay tumatakas. Kaya naman, nakikiusap ako sa iyo. Protektahan mo ang buong nayon kasama ang eccentric physician at siguraduhin ninyong ang lahat ay mapapanatiling ligtas. Buong buhay namin ay nabuhay kami sa kabaitan ng mga taga-nayon. Nakiusap kami sa nayon na ito, ngunit hindi kami kailanman nahiya sapagkat ang kabutihang loob ng mga taga-nayon ang siyang nagpanatili sa amin na kami ay buhay. Sinabi sa akin ng aking master na kapag dumating ang oras na katulad nito, dapat naming ipaglaban ang mga taga-nayon, paliwanag ni Hongjusan. Patuloy pa din sa pagbibilang si Hongyan habang naghahanda siya sa kanyang pag-atake ng may malinaw na determinasyon. Samantala, inutusan ni Dr. Yam ang kanyang dalawang lalaking kasama upang sumugod at nangako itong buburahin ang kanilang mga utang sa sugal kung papatayin nila ang mga taga-nayon pati na rin si Mujen. Umugang ang sigaw ng mga lalaki bilang pagsang-ayon sa sinabi sa kanila ni Dr. Yam. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang hinawakan ni Hongjusan si Mujen sa baywang at inihagis niya ito ng mataas sa himpapawid. Lumipad si Mujen sa ibabaw ng labanan, habang ito ay tuliro. Habang siya'y bumabagsak, umikot ang kanyang isipan at tinanong niya ang sarili kung ang pagtakas ba ang kanyang tamang gawin. Naisip din niya kung ano ang mangyayari kina Hongjusan at Hongyan kung basta na lamang siyang tatakas. Pinagdudahan din ni Mujen kung tunay bang mga eksperto ang kanilang mga kalaban at naniwala siyang kung sasali siya sa labanan at tutulungan sina Hongyan at Hongjusan sa pakikipaglaban, maaaring may pagkakataon silang manalo. Ngunit bago pa siya makapagpasya, isang lalaki ang umatake sa kanya habang siya'y nasa ere, dahilan upang siya'y bumagsak ng malakas sa lupa. Agad na bumangon si Mujen na sobrang nanginginig at nagdesisyon siyang tumakbo palayo. Magulo ang kanyang isipan habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi ito isang kaduwagan, kundi isang kilos ng paggalang at isang pagtupad sa pakiusap na ihatid sa mundo ang sigaw ng nayon ng whale para sa saklolo. Ngunit, biglang may isang tinig ang nangutya kay Mujen at sinasabing ang ginawa niya ay isang pagtakas. Sumakit ang kanyang puso habang naiisip niya sina Hongyan at Hongjusan, dahil ayon sa kanya, tiyak na mamamatay ang mga ito kapag nagpatuloy pa ang mga ito sa pakikipaglaban. Napagtanto niya ang kanyang sariling kahinaan dahil nagsisimula pa lamang siyang matuto ng martial arts at wala pa siyang tunay na maiaambag sa labanan. Ayon pa sa kanya, kung siya lamang sana ay isang martial artist na may mataas na antas, hindi na sana niya magagawang tumakbo ngayon. Napuno din siya ng pag-aalinlangan habang iniisip niya ang nagawa ni Hongyan at Hongjusan na manatili kahit na hindi isang martial artist na nasa mataas na antas.
Sa gitna ng kanyang pagtakas, bigla siyang huminto. Umikot ang kanyang isipan, nanginag ang kanyang katawan, at tumibay ang kanyang pasya. Tumalikod siya habang buo ang loob na bumalik kina Hongyan at Hongjusan. Tumakbo si Mujin ng malakas ang tibok ng kanyang puso at nagsisiksikan ang mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang minsang pagtulong niya sa isang bata na binubuli ng mga bata sa sekta ng Qingcheng dahil sa kabagalan nito. Noong araw na iyon, siya ay binugbog, ngunit, sa halip na siya ay makaramdam ng sakit, pagmamalaki ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay isa siyang martial artist na tumayo laban sa kawalan ng katarungan. Ngayon, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga duwag na kaisipan dahil naiisip niya na sana ay mas mahaba pa ang landas na kanyang tahakin pabalik o kaya naman ay naiisip niya na tapos na ang nangyayaring labanan sa oras na makabalik siya. Napuno ng kaduwagan ang kanyang isipan. At ayon kay Mujin, kung tatakbo siya sa pagkakataong ito, maaaring tatakbo na lang siya buong buhay niya. Sa pagitan ng mga palumpong na halaman ay nagkubli si Mujin habang pinapanood sina Hongyan at Hongjusan habang nakikipaglaban. Matinding kaba ang nararamdaman ni Mujin at iniisip niya kung paano siya makakatulong sa mga ito. Walang awang inaatake sina Hongyan at Hongjusan ng mga kalaban, pero, hindi pa din sumusuko ng mga ito. Kinutya at pinagtawanan ng isa sa mga lalaki ang pakikipaglaban ni na Hongyan at Hongjusan dahil ayon dito, patuloy pa ring lumalaban ang mga ito kahit na wala naman daw ang mga itong pag-asang manalo. Muling umatake ang isang lalaki kay Hongjusan at nagawa naman niya masangga gamit ang kanyang hawak na baston ang pag-atakeng ito. Paulit-ulit pa ding umaatake ang lalaki kay Hongjusan at sa kabutihang palad ay nagagawa naman niya itong maiwasan. Talaga namang matigas kang pulubi ka. Tingnan natin ngayon kung makakapagpakitang gilas ka pa, sabi muli ng lalaki kay Hongjusan at ito ay muling umatake. Sinaklot ng takot si Hongjusan, ngunit, sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa nitong pinalakas ang kanyang loob upang lumaban. Habang nakalapag sa lupa, nagawang muli ni Hongjusan na masangga ang ginawang pag-atake sa kanya ng lalaki. Si Hongyan naman ay sobra ang pag-aalala para sa kanya. "Jusan, ayos ka lang ba? Bilisan mong tumayo," sigaw ni Hongyan. "Hoy tanda, at talagang nag-aalala ka pa para sa kanya," sabi ng lalaki at inataking muli nito si Hongyan gamit ang hawak nitong palakol. Matapos tumalsik ni Hongyan, muli itong bumangon upang lumaban. "Talaga bang lalaban ka ng marumi hanggang sa huli?" sabi ng lalaki. "Mas mabuti ng marumi, kesa naman sa mamatay, at saka isa pa, ito ay higit na mabuti kaysa sa kasamaan mo," sagot ni Hongyan. "Ikaw at ang iyong alagad ay mamamatay ng hindi alintana. Kaya naman, sumuko ka ng matanda ka. Nais mo bang makita na ang iyong alagad ay mahiwa ng pira-piraso at maging pataba na lamang sa lupa?" Nakakapanghinayang na makita ang isang matandang lalaki na nakabitin para sa kanyang mahal na buhay, sabi muli ng lalaki kay Hongyan. "Hinding-hindi ako susuko. Lalaban ako para sa buong nayon," sabi muli ni Hongyan at akmang pupulutin nito ang baston na nasa kanyang bandang likuran. "Saan ka pupuntang matanda ka? Humanda ka sa akin, mamamatay ka na," sabi muli ng lalaki at iwi na siwas nito ang hawak nitong palakol. Nagawang makaiwas ni Hongyan sa pag-atake ng lalaki habang si Hongjusan naman ay patuloy pa din sa pakikipaglaban sa isa pang lalaki. Nakadampot naman si Hongyan ng putik at ibinato niya ito sa lalaki bilang ganti, ngunit naiwasan naman ito ng lalaki. Biglang tumalon si Hongyan at niyakap nito ang lalaki. "Ayos, magaling ang iyong ginawa. Handa ka na ba talagang mamatay?" sabi ng lalaki at bigla nitong tinaga ng palakol ang likod ni Hongyan. Napasigaw naman ng malakas si Hongyan dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Kahit na sobra ang sakit na nararamdaman ni Hongyan, nananatili pa din itong nakayakap sa lalaki at isinigaw nito ng malakas ang pangalan ni Hongjusan. Natigilan naman si Hongjusan,
At sumikip ang kanyang dibdib habang bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling magkasama sila ng kanyang master. Bitawan mo nga akong matanda ka, sabi ng lalaki at muli nitong tinaga ng palakol ang likod ni Hongyan. Jusan, bilasan mo. Ito na ang oras para pagbayaran nila ang kanilang mga ginawa, isang malakas na sigaw ni Hongyan. Mabilis na sinunggaban ni Hong Jusan ang lalaking kalaban ni Hongyan gamit ang hawak nitong baston. Ang lalaking kalaban naman ni Hong Jusan ay bigla ding sumugod at sinundan si Hong Jusan. Pero, bago pa man masaksak ng lalaki si Hong Jusan, biglang may isang malaking bato ang lumipad at tumama sa mukha ng lalaki. Ang batong tumama sa mukha ng lalaki ay nagmula kay Mujan. Hindi na kasi ito nakatiis kaya gumawa na ito ng paraan upang makatulong kina Hongyan at Hong Jusan. Sinamantala naman ni Hong Jusan ang pagkakataon at hinampas nito ng kanyang hawak na baston ang lalaking kalaban ni Hongyan. Tumayo ang isang lalaki at sumugod ito patungo sa kinaroroonan ni Mujan habang hawak ang itak. Tumakbo ka na lang sana palayo. Mamamatay ka ding katulad nila dahil hihiwain kita hanggang sa ikaw ay magpira-piraso, sabi ng lalaki kay Mujan. Natigilan si Mujan habang papalapit sa kanya ang lalaki, ngunit sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Lai Chong. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lai Chong at pinugutan nito ng ulo ang lalaki. Masyado nang malayo ang narating mo para mahanap ang pinanggagalingan ng sakit, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Nang mga sandaling iyon naman, umiiyak si Hong Jusan habang nasa kanyang kandungan ang namatay niyang master na si Hongyan. Ang mga taong ito ba ang nasa likod ng lahat? Tanong ni Lai Chong kay Mujan. Oo Ginoo, si Dr. Yam ang tunay na salarin, sagot ni Mujan. Agad na lumapit si Lai Chong kay Dr. Yam at itinulak niya ito na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Kung ganoon, ikaw pala ang lumikha ng salot. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Sabi ni Lai Chong. Ginawa niya ang lahat ng ito nang dahil lamang sa pera, sabi ni Mujan at nang dahil sa sobrang galit ay nasipa nito si Dr. Yam. Patawarin ninyo ako. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari, sabi naman ni Dr. Yam. Hindi pera ang iyong tunay na dahilan. Tama ba? Sabihin mo kung ano ang iyong totoong dahilan para gawin ito, sabi muli ni Lai Chong kay Dr. Yam. Sobra namang nagulat si Mujan sa sinabi ni Lai Chong. Ginoo, nakikita kong may alam ka, kaya pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko sa iyo ang isang gamot sa pagsasanay na higit na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa nayon ng whale. Narinig mo na ba ang tungkol sa halamang gamot na tinatawag na Black Pony Herb? Sabi ni Dr. Yam na medyo nanginginig dahil sa sobrang takot. Ang Black Pony Herb ay namumulaklak sa loob ng magulong negatibong enerhiya ng mundo. Kahit na ito ay isang antas na mas mababa kaysa sa tanyag na 10,000 taong gulang na snow ginseng o sa dakilang rejuvenation pill, ito ay kasing tanyag pa rin ng mga tinatawag na Flower of Heroes. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng iyon kung ililigtas ninyo ang aking buhay, sabi muli ni Dr. Yam at itinuro nito ang isang animoy maliit na kuweba kung saan nakatanim ang Black Pony Herb. Nagtungo naman si Lai Chong sa loob ng kuweba para kumuha ng Black Pony Herb. Talagang iyan nga ang Black Pony Herb. Ginawa mo ang lahat ng ito kahit na sa huli, ibibigay mo rin pala ito kapalit ng sarili mong buhay, sabi naman ni Mujan. Sandali lamang Mujan, huminahon ka. Hindi niya sinusubukang ipagpalat ang kanyang buhay para dito. Alam niyang ang isang karaniwang tao na magtatangkang anihin ang bulaklak ng Black Pony ay mamamatay dahil sa nakamamatay na enerhiyang taglay nito. Ang bulaklak ng Black Pony ay isang halamang gamot na tumutubo sa pamamagitan ng pagsipsap sa kamatayan. Kaya naman, marahil ito ang dahilan kung bakit siya ay nagtipon ng napakaraming bangkay. Marahil binalak niyang gamitin ang mga katawan ng mga taga-nayon upang pakainin ang bulaklak kasama na ang bangkay mo at ang sa akin.
O baka naman gusto niya itong gamitin para bumili ng oras at magbalak ng panibagong pakana. Posible ring sasabihin niyang inihanda niya iyon para sa atin, at lilin-langin tayo sa pamamagitan ng paglalason habang wala tayong bantay, sabi ni Lai Chong. Hindi naman. Ang bulaklak ng Black Pony ay kailangang anihin at ihanda sa isang napakatiyak na paraan. Kaya naman, naisip ko lamang na ihanda ito at iharap sa inyo, paliwanag ni Dr. Yam. Talaga ba? Mukha ka kasing napakabihasa para sa isang manggagamot mula sa isang munting nayon sa bundok, sabi muli ni Lai Chong. Iyon ay isang panlilinlang lamang na aking natutunan, sagot muli ni Dr. Yam na nanginginig pa din dahil sa sobrang kaba. Ngunit sa kasamaang palad, para sa iyo, hindi rin ako isang karaniwang tao, sabi muli ni Lai Chong. Sandali, huwag mong hawakan iyan dahil maaari kang mamatay, sabi muli ni Dr. Yam. Sa halip na magsalita, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lai Chong at pinugutan nito ng ulo si Dr. Yam gamit ang kanyang espada. Ako ang magdedesisyon kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Maraming salamat na lamang sa iyo, sabi muli ni Lai Chong. Hindi ko alam kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga hindi makataong doktor na katulad niya. Sa tingin ba nila ay maaari nilang tawaging mga doktor ang sarili nila dahil lamang marunong sila ng medisina, sabi ni Lai Chong. Ginoo, ayos ka lang ba? Ang bagay na iyon, sabi ni Mujan na may pag-aalala para kay Lai Chong. Siyempre, sa tingin mo ba ay nakuha ko ang aking titulo ng dahil sa pagnanakaw? Aalisin ko ang lason ng Black Pony Herb at ang sa mga bangkay, kaya naman, kunin mo ang kulubi at maghanda na kayo para sa ating pag-alis, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Sige Ginoo, sagot ni Mujan at tinulungan nito si Hong Jusan na ikarga sa likod nito ang katawan ni Hong Gian. Umupo si Lai Chong at itinoon ang kanyang presensya upang alisin ang lason sa bulaklak ng Black Pony Herb gamit ang kanyang lakas dahil masyadong malakas ang lason na nakapaloob sa bulaklak. Ang lason na nakapaloob sa buong paligid pati na din sa mga buto at katawan ng mga patay na hayop ay unti-unti ding nawala. Isang napakalakas na enerhiya ang nagmumula kay Lai Chong habang ginagawa niya ito. Hindi nagtagal, nagawa nga ni Lai Chong na maalis ang lason sa bulaklak at ang kulay nito ay nagbago din. Nakita mo ba? Ito ang kinakailangan para masabi mong magaling ka sa Chi meditation. Heto, kunin mo. Natanggal ko na ang lason na nakapaloob dito. Maaari mo na itong gamitin ng walang anumang magiging problema. Nalinis ko ito dahil sa mahusay kong kakayahan. Kahanga-hanga hindi ba? Sabi ni Lai Chong kay Mujan. Maraming salamat Ginoo, sagot ni Mujan. Nalaman mo ang plano ng manggagamot na iyon, kaya naman, karapat-dapat ang bulaklak na ito para sa iyo, sabi ni Lai Chong. Bigla namang nakaramdam ng lungkot si Mujan nang mapalingon siya kay Hong Jusan na nasa tabi pa din ng labi ni Hong Gian. Hindi ako karapat-dapat para sa bagay na ito. Ang ginawa ko lang ay tumakbo pabalik at maghagis ng isang bato, at tumakbo lang ako pabalik dahil natatakot akong matawag na isang duwag, sagot muli ni Mujan. Kung gayon, paano mo ipaliliwanag ang itsura sa kanyang mukha na tila nagsasabing karapat-dapat ito para sa iyo, sabi muli ni Lai Chong at itinuro nito si Hong Jusan habang karga-karga ang katawan ng yumaong si Hong Gian. Mas mahirap ang bumalik sa gitna ng labanan kaysa harapin ito mula pa sa simula. Ito ay isang bagay na magagawa lamang kapag tinanggap ng isang tao ang kanyang pagkakamali at humarap upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ang hindi tumatakbo ang siyang magiging mangmang. Malaya kang tumakas anumang oras, at bumalik sa kinaroroonan mo. Ang mahalaga ay sa huling sandali, hindi mo ipinikit ang iyong mga mata sa iyong pananagutan. Naituro ko ba sa iyo ang napakarami kong mga lihim sa buhay? Sigurado akong masyado itong komplikado para lubos mong maunawaan, sabi muli ni Lai Chong at bigla namang dumighay si Mujan. Kinain mo ba ang bulaklak ng Black Pony Herb? Tanong ni Lai Chong kay Mujan.
Oo. Bakit? Sagot ni Mujan. Bakit mo naman kinain iyan ngayon? Tanong muli ni Lai Chong. Ha? Akala ko nais mo nang kainin ko ito ngayon. Sabi mo, wala namang magiging masamang epekto, sagot ni Mujan. Nagpatuloy sila sa paglalakad pabalik ng nayon habang pasan-pasan ni Hong Jusan sa likod nito ang kanyang master. Sino bang loko-loko ang kakain ng ganong klaseng cultivation medicine nang hindi man lang alam ang tamang cultivation technique, sabi ni Lai Chong. Hindi mo naman ako binalaan. Akala ko, gusto mong kainin ko na iyon ngayon, sabi naman ni Mujan. Isagawa mo ng wasto ang pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method. Sundin mo ang mga tamang hakbang at huminga ng maayos at gamitin mo ang iyong chi ayon sa mga sinabi ko, sabi muli ni Lai Chong. Paano ko nga po gagawin iyon? Maaari po bang ipakita mo ulit sa akin, sabi naman ni Mujan. Matalino ka, ngunit kung minsan ay kumikilos kang parang ganap na hangal. Kailangan mong padaluyin ang iyong chi sa daluyan ng iyong pali sa iyong tiyan habang naglalakad. Siguraduhin mong lumalapat sa lupa ang iyong buong paa at gawin mo ito ng dahan-dahan. Pag-ugnayin mo ang iyong chi na pumapasok sa iyong katawan mula sa lupa at ang chi na pumapasok mula sa iyong baga, at lumikha ng isang sentrong daloy ng chi upang pagdugtungin ang sentro ng tiyan, ang sentro ng gulugod, at ang ibabang bahagi ng iyong likod. Ang 3 punto ng chi na iyon ang hindi nagbabagong sentro ng pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method at ang lahat ng iba pa ay patuloy na magbabago. Ilabas mo ang iyong chi na nasa loob ng Black Pony Herb gamit ang sentrong axis, gaya ng sinabi ko at ito ay dapat gawin ng napakabagal, paliwanag ni Lai Chong. Naiintindihan ko Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng iyong mga sinabi, sagot ni Mujan. Tumigil ka. Huwag ka nang magsalita. Ayusin mo ang mga ginagawa mo, sigaw ni Lai Chong. Di nagtagal, isang makapangyarihang aura ang nagsimulang damaloy mula sa katawan ni Mujan. Naisip naman ni Lai Chong na mas mabuting maayos ni Mujan ang kanyang chi bago pa man sila makabalik ng nayon. Ayon pa kay Lai Chong, kung matutulungan pa niyang magsanay ng maayos si Mujan, magagawa na nitong makontrol ng maayos ang chi nito. Ayos, napakalakas pala ng chi ng bulaklak ng Black Pony, manghang sabi ni Mujan. Kakaunti pa lang ang iyong naabot. Aabutin pa ng ilang panahon bago tuluyang maging iyo ang buong chi nito, kaya hanggat maaari, gamitin mo ang Black Tortoise Cultivation Method, sabi muli ni Lai Chong. Sige Ginoo, sagot ni Mujan. Mukhang mas komportable ka na ngayon, kaya naman, tulungan mo na akong hilahin ang mga ito, sabi muli ni Lai Chong habang hila-hila nito ang mga katawan ng mga lalaking nakalaban ni Mujan. Pero Ginoo, masakit pa din ang aking tiyan ngayon, sagot ni Mujan. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na si Mujan sa nayon ng whale dala ang gamot para sa may mga sakit. Maglalaho na ang sakit ngayon dito sa inyong nayon. Ang pag-inom ng medicinal na inuming ito ay magpapagaling sa inyo sa loob ng 3 araw. Nangyari ang lahat ng ito dahil nilabanan ni Hongyan at Hong Jusan ang mga salarin, sabi ni Mujan sa mga taga-nayon. Nag-oomapaw naman ang kaligayahan ng mga taga-nayon dahil sa ibinalita sa kanila ni Mujan. Habang ang lahat ay masaya sa mga nangyari, si Hong Jusan naman ay naiwang mag-isa habang karga pa din nito ang labi ng kanyang master. Matapos makapagpahinga, nagsimula ng magsanay ng martial arts si Mujan na punong-puno ng determinasyon. Biglang sinipa ni Lai Chong si Mujan kaya naman ito ay napaluhod. Magkakaroon ng alikabok ang gamot. Ito ba ang paraan mo ng pagprotesta na gusto mong matutunan ang paggamit ng espada? Bilisan mo na at ihanda mo ang iyong mga gamit, mahaba pa ang ating lalakbayin, sabi ni Lai Chong. Aalis na tayo ngayon. Pero bakit? Marami pang natitirang pasyente ang kailangan pang gamutin. Bakit hindi muna tayo manatili dito ng 5 pang araw o higit pa?
Para naman ma-enjoy ko pa ng kaunti ang ganitong pagtrato na parang bayani, sagot ni Mujan. Magpakatatag ka. Hindi naman talaga natin planong pumunta sa nayon ng whale sa simula pa lang. Huminto lang tayo dito dahil hiniling iyon ni Hong Jusan, sabi muli ni Lai Chong. Oo nga pala, nasaan si Hong Jusan? Alam po ba ninyo kung saan siya nagpunta? Tanong ni Mujan. Alam ko, inilibing niya ang kanyang master. Pero ngayon, nagpapagala-gala na lamang siya kung saan-saan at siguradong nagugutom na siya, sagot ni Lai Chong. Nagpapagala-gala. Pero bakit naman niya ginawa iyon? Hindi ba't siya ay isang bayani na nagligtas sa buong nayon? Tanong muli ni Mujan. Karaniwang pangyayari ito sa mga miyembro ng sekta ng mga pulubi na nakapatay ng isang tao. Gaano man ito maging makatarungan o hindi, kung ang pulubing pinagkalooban mo ng kabutihan ay nauwi sa pagpatay ng isang tao lalo na kung isa itong martial artist. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, hindi na siya mamamalimos ngayon, sabi muli ni Lai Chong. Kung ganoon, ano na ang gagawin ni Hong Jusan ngayon? Mag-isa na lamang kasi siya dahil wala na ang kanyang master, tanong muli ni Mujan. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang pasya. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay, sagot ni Lai Chong. Tuluyan nang nagpaalam sina Lai Chong at Mujan sa mga taga-nayon upang magpatuloy na sa paglalakbay. Habang sila ay patuloy sa paglalakad, napadaan sila sa libingan at doon ay nakita nila ang puntod ni Hongyan. Nagdesisyon silang pansamantalang huminto upang magpasalamat at magpaalam kay Hongyan nang bigla namang dumating si Hong Jusan. May utang akong malaking pabor sa inyong dalawa. Sana ay pagpalain kayo sa inyong magiging paglalakbay, sabi ni Hong Jusan. Nandito ka na ba mula kagabi? Kumain ka na ba? Heto, kainin mo ito, sabi ni Mujan at may iniabot itong pagkain kay Hong Jusan. Maraming salamat, sabi ni Hong Jusan. Mananatili ka ba dito sa nayon ng whale? Tanong muli ni Mujan. Kailangan. Dito na ako nakatira buong buhay ko. Wala na pati akong ibang mapupuntahan. Ayos lang, alam na naman pati ng mga pulubi kung paano mabuhay kahit ano pa mang mangyari, sagot ni Hong Jusan. Sumama ka na lamang sa amin, sabi muli ni Mujan. Ano? Saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Hong Jusan. Isang lugar kung saan maaari kang maging pulubi nang hindi nag-aalala kung paano ka tinitingnan ng iba. Sa akin palagay, ito din ang gugustuhin ng iyong master na gawin mo, sagot ni Mujan. Tama ba ako Ginoo? Sabi naman ni Mujan kay Lai Chong ngunit nagulat ito nang makita na nagpatuloy na pala sa paglalakad si Lai Chong. Ginoo, sandali lamang. Hindi ka maaring umalis nang hindi kami kasama, sabi muli ni Mujan at bigla nitong kinaladkad si Hong Jusan. Sasama sa atin si Hong Jusan, sabi muli ni Mujan. Basta't ipagpatuloy mo ang pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method, sagot ni Lai Chong. Pati na din ang tamang paggamit ng espada, pagpapatuloy ni Mujan. Paulit-ulit mo nang sinabi iyan sa akin, sagot ni Lai Chong. Saan naman po tayo pupunta? Tanong ni Hong Jusan. Jusan, matalino ka. Hindi kasi tinanong sa akin iyon ni Mujan kahit isang beses, sagot ni Lai Chong. Karaniwan na itanong kung saan tayo pupunta, sabi muli ni Hong Jusan. Kung ganoon, saan tayo pupunta Ginoo? Tanong naman ni Mujan. Ang sunod nating pupuntahan ay ang Luoyang, seryosong sagot ni Lai Chong. Ang espada na tumatagos sa puso. Ang heart-piercing sword ay medyo payak na pangalan. Ngunit, ang layunin nito ay malapit sa kung ano ang dapat mithiin ng isang espada. Sa mga anyo nito, Wasp, Ivy Vians at ang Apex, ang tatlong ito ang pinakamahalaga sapagkat malinaw nilang ipinapakita ang tunay na layunin nito. Ano sa palagay ninyo? Kaya ba ninyong gawin ang mga ito? Tanong ni Lai Chong kina Mujan at Hong Jusan. Paano ko naman gagawin ang lahat ng iyan?
Sa palagay mo ba Ginoo ay kaya kong gawin ang lahat ng mga ginagawa mo, sabi ni Mujan. At bakit naman hindi? Halos 1 buwan na kitang tinuturuan, sagot ni Lai Chong. Paano ko masisira ang isang puno sa loob lamang ng 1 buwan? Tanong muli ni Mujan. Kailan ko sinabi sa iyo na sirain mo ang isang puno? Bobo ka talaga. Ang tinutukoy ko ay ang tamang paggamit ng espada, sagot muli ni Lai Chong. Nang mga sandaling iyon naman, si Hong Jusan naman ay tahimik na pinanonood lamang sina Lai Chong at Mujan sa kanilang pagtatalo. Jusan, ikaw naman ang sumubok nito, sabi naman ni Lai Chong kay Mujan. Sige Ginoo, sagot ni Hong Jusan. Ginoo, tama ba itong ginagawa ko? Tanong naman ni Mujan kay Lai Chong. Magaling. Ganyan nga, sabi muli ni Lai Chong kay Mujan. Hay nako, paulit-ulit lamang naman itong ginagawa ko. Wala namang pagkakaiba, sabi ni Mujan sa kanyang isip. Subukan mo ulit. Ituwid mo ang iyong likod at tingnan mo ang iyong mga binti, sabi muli ni Lai Chong. Sobra-sobra naman ang kaligayahang nararamdaman ni Hong Jusan habang pinapanood nito sina Mujan at Lai Chong. Napaka-sobra naman ng hinihingi mo sa akin gayong 1 buwan mo pa lang naman akong tinuturuan. Baka naman mapunta na ako nito sa impyerno, sabi ni Mujan. Mas mabuti pang ikaw mismo ang gumalang sa mga nakatatanda kung ayaw mong mapunta sa nagyayelong impyerno, sagot ni Lai Chong. Sa umaga, nagsasanay sila ng Rat Palm Strike, at Purple Cloud Step naman sa hapon. Kapag naman sumapit ang paglubog ng araw, nakikipag-sparring gamit ang heart-piercing sword. Ito ang ginagawa ni Mujan at Hong Jusan sa loob ng 1 buwang lumipas. Ayon kay Hong Jusan, batay sa kanyang obserbasyon sa 1 buwan na pagmamasid. Masasabi niyang ang relasyon ni Lai Chong at Mujan ay kakaiba dahil ito ay pabago-bago. Minsan naman ay masasabi niyang ang mga ito ay may maayos na ugnayan bilang master at alagad. May mga pagkakataon naman na para siyang nanunood sa isang tiyuhin at sa kanyang pamangkin. Sabik silang pag-aanan ang loob ng isa't isa sa anumang paraan na kaya nila. Parang hindi sila kailanman seryoso sa mga bagay-bagay. Ngunit sa ilalim ng patong na iyon ng katatawanan, nakikita niya ang paggalang at ang mga inaasahan na mayroon sila para sa isa't isa. At ayon pa din kay Hong Jusan, minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng isang master na kagaya ni Lai Chong. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy na sina Mujan at Lai Chong kasama pa din si Hong Jusan. Nang makarating sila sa Chongqing, nagdesisyon na si Hong Jusan na magpaalam sa dalawa. Malaki ang naitulong ninyo sa akin magpahanggang ngayon, sabi ni Hong Jusan. Sigurado akong magkikita tayong muli kung nanaisin ng tadhana. Huwag mong kalimutang palitan ang iyong pangalan kung nais mong manirahan sa Chongqing. Kung makatagpo ka ng sino mang nakaalam kung ano ang nangyari sa nayon ng whale, magdudulot ito ng mga komplikasyon. Ano pa man kasi ang dahilan, nakapatay ka pa rin, sabi ni Lai Chong kay Hong Jusan. Sige Ginoo, maraming salamat sa inyo, sabi muli ni Hong Jusan at ito ay tuluyan ng namaalam. Mukhang sobrang nadismaya ka dahil hindi na siya sasama sa atin, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Siya ang una kong kaibigan mula nang umalis ako sa Sichuan, sagot ni Mujan. Sa palagay ko, hindi ka kailanman nagkaroon ng pagkakataong talunin siya sa isang labanan. Kaya siguro hindi ka pa rin makamove on, sabi muli ni Lai Chong. Muntik ko nang magawa iyon sa huli naming paglalaban, sagot ni Mujan. Pero, bago pa man siya tuluyang makapagsalita ay nagpatuloy na si Lai Chong sa paglalakad. Ginoo, sandali, huwag mo akong iwan. Saan naman tayo pupunta ngayon, sabi muli ni Mujan. Tumahimik ka at sumunod ka na lamang sa akin, sagot ni Lai Chong. Matapos ng mahabang paglalakad ay narating nila ang bahay ng isa sa mga panday at ito ay ang pamilya ng Fang. Gusto mong hiramin ang pandayan,
At ang magiging kabayaran nito ay ang masaksihan ang pagtatrabaho ng binatang kasama mo, tanong ni Master Fang. Magkakaroon ka ng upuan sa pinakaharap para masaksihan ang pinakamahusay na gawaing panday sa buong lupain. Ano sa tingin mo? Sagot ni Lai Chong. Sino naman kaya ang tatanggap ng ganitong alok? Pabulong na sabi ni Mujan. Sige, sandali lamang. Hintayin ninyo ako sandali, sabi muli ni Master Fang. Hindi naman makapaniwala si Mujan na nagawang mapapayag ni Lai Chong ang matanda na ibigay ang nais nito. Maaari din ba kaming humiram ng ilang materyales at panggatong? Tanong muli ni Lai Chong. Sige ba? At habang ginagawa ninyo iyon, gawan mo na rin ako ng maliit na karit, sagot ni Master Fang. Bakit bigla mo akong gustong pagawain ng espada? At ano naman ang ibig sabihin ng ginagawa mo akong parang palabas? Sa tingin mo ba ay isa akong unggoy sa circo? Sabi naman ni Mujan. Tigilan mo na ang pagtutol at gawin mo muna ang karit. Sa simula pa lang, ang kasunduan natin ay makakatanggap ako ng mga gamit kapalit ng pagtuturo ko sa iyo ng medisina at martial arts. Wala ka bang balak bayaran ako para sa isang buwan na pagtuturo ko sa iyo? Sabi muli ni Lai Chong. Sige na nga, pero, paano ko gagawin iyon? Hindi pa ako kailanman nakagawa ng karit, tanong ni Mujan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng magpanday si Mujan upang gumawa ng karit. Pagkarinig sa tunog ng pagmamartilyo, biglang napangiti si Master Fang. Naalala niya kung gaano nakatagal mula nang huling masindihan ang pandayan, at ayon sa kanya, hindi na magagalit ang tagapagbantay ng pandayan ngayon. Ang tunog ng martilyo ay sumanib sa patak ng ulan, umaalingaw-ngaw na parang mga kampanang bato. Napagnilay-nilay niya na kahit hindi man maging pinakadakila sa buong mundo si Mujan, ito ay magiging isang mahusay pa din. Naalala din niya na minsan ay ganoon din ang naramdaman niya noong siya'y bata pa. Matapos ni Mujan ang paggawa ng karit ay lumapit ito kay Master Fang upang ipakita ito. Pasensya na, dahil hindi pa ako nakagawa ng karit noon, hindi ko alam kung tama ang pagkakagawa ko nito. Sapat na ba ito bilang kabayaran? Sabi ni Mujan. Sobra namang namangha si Master Fang matapos nitong makita ang karit. Kaya naman, agad niya ito kinuha at pagkatapos ay iwinasiwas niya ito upang subukan hiwain ang kawayan na kanyang pinagupuan. Matapos mahiwa ang kawayan, biglang tumakbo si Master Fang. Naiwan naman si Mujan na litong-lito at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Huwag kang mag-alala, maghanda ka na lamang sa paggawa ng espada. Siguradong maya-maya lamang ay darating na sila dito. Sabi ni Lai Chong habang si Mujan naman ay lalong nakaramdam ng pagkalito. Hayan na, dumating na nga sila, sabi muli ni Lai Chong nang biglang dumating si Master Fang kasama ang maraming tao na may daladalang iba't ibang uri ng sandata. Hoy, ikaw bata, paano mo nagawa ang ganitong klase ng karit? Tanong ni Master Fang kay Mujan. Nagbago ang mga tinig ng mga taong dumating mula sa galit tungo sa pagkasabik. Ayon kasi sa mga ito, ano daw ba talaga ang ginawa ni Mujan para may panday ang karit dahil nagawa nitong hiwain ang mga sandatang gawa ng pinakamahusay na mga panday sa Chongqing nang hindi man lang natatapyas ang talam nito kahit kaunti. Kahanga-hanga ang ginawa mong ito. Nagawa kong mahiwa ang mga sandata na para bang ito ay katulad lamang ng tofu, sabi muli ni Master Fang. Ang lahat ay sobrang namangha sa ginawa ni Mujan. Kaya naman, nakiusap ang mga ito sa kanya na turuan sila nito kung paano magpanday ng ganoong klase ng sandata. Ayon pa sa mga ito, maaaring gawin ni Mujan ang kahit na ano basta turuan lamang sila nito. Ang ilan ay nagutos na gumawa siya ng mga espada, habang ang iba naman ay iginiit na gawaan muna siya ng palakol. Bago pa naman tuluyang makapagsalita ang mga lalaki, hinarang ni Lai Chong ang mga ito. Ang panunood sa kanya ay nagkakahalaga ng 2 pilak na ingots, sabi ni Lai Chong.
Ang mga lalaki naman ay samang-ayon sa sinabi ni Lai Chong dahil sa kagustuhan nilang mapanood si Mugen sa pagpapanday. Nang mga sandaling iyon naman, si Hong Jusan ay patuloy pa din sa paglalakad habang pumapatak ang ulan. Habang siya ay naglalakad, napagtanto niyang nakarating na siya sa bayang sinilangan ng kanyang master. Namangha siya sa lawak ng lugar, gaya ng minsang inilarawan ng kanyang master. Naisip niya kung nasaan kaya ang bukirin ng abaka na madalas puntahan ng kanyang master. Di nagtagal, namataan ni Hong Jusan ang isang kasapi ng samahan ng mga pulubi. Umapaw ang kanyang damdamin at nagsimulang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. May pag-asa sa kanyang puso, nagpasya siyang hanapin ang isang taong minsang nakilala ng kanyang master. Nakipag-usap si Hong Jusan sa pinuno ng sangay ng sekta ng mga pulubi at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Sinabi ng pinuno ng sangay na palagi siyang malugod na tinatanggap, at pinaalalahanan siya na maaari siyang bumisita anumang oras sa mga alagad ng sekta. Habang naglalakad paalis, pinagmuni-munihan niya ang kanyang dahilan sa pagpunta roon. Naalala niya na narinig niyang matatagpuan ang sekta ng mga pulubi sa tinatawag na Tavern Street. Ngunit, tila walang sino man doon ang nakakakilala sa kanyang guro. 20 taon na ang lumipas mula nang umalis ang kanyang master sa lugar na iyon, kaya marahil ay posibleng ang wala nang nakakaalala dito. Gayunman, pakiramdam niya ay lubos na naiiba ang lugar na ito kumpara sa sektang minsang inilarawan ng kanyang master. Maging ang pinuno ng sangay ay humihingi na ngayon ng bayad sa pagsali para lamang makapasok. Napaisip si Hong Jusan na ang halagang iyon ay maaari namang kitain sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho. At bagaman alam niyang matuwid ang sekta ng mga pulubi, pakiramdam niya ay mali ang ideya ng pagbabayad ng pera upang maging isang pulubi. Napagpasyahan niya na malamang ay wala na sa lansangang ito ang sino mang nakakakilala sa kanyang master. Dahil sa kagustuhang malaman kung nasaan ang mga dating kasamahan ng kanyang master, nagsimula si Hong Jusan na isa-isang tanungin ang mga pulubi kung kilala nila ang kanyang master. Iisa ang sagot na kanyang natanggap, ito ay hindi. Nanlumo siya, ngunit magalang pa rin niyang pinasalamatan ang mga ito at tumalikod upang umalis. Ayon kay Hong Jusan, wala na daw pa ba kaya kahit isa ang natitirang nakakakilala sa kanyang master. Sa sandaling iyon, habang patuloy sa paglalakad may isang lalaking dumaan at nasagi niya ito. Naisip niya kung dapat pa ba niyang tanungin ang isa pang tao sa huling pagkakataon bago pa man siya sumuko. Ginoo, sandali lamang. May itatanong sana ako sa iyo, sabi ni Hong Jusan sa lalaki habang nakangiti. May nakikilala ka bang pulubi na nagngangalang Hongyan na mayroong 4 na buhol? Nanirahan siya dito sa lugar na ito 20 taon na ang nakalipas, tanong ni Hong Jusan. Hongyan ba kamo na may 3 buhol? Mga 10 taon ba ang tanda niya kaysa sa akin, sagot ng lalaki. Tama, siya nga, sabi muli ni Hong Jusan na may halong pagkagulat. Isang nakatatandang kapatid na hindi tulad ng karamihan sa mga pulubi. Siya ay maayos manamit at palaging makikita sa mga taniman ng abaka, sabi muli ng lalaki. Siya nga, sabi muli ni Hong Jusan. Mukhang may mali sa iyong mga sinabi. Siya ay isang pulubi na may 1 buhol lamang, sabi muli ng lalaki. Matapos marinig ang sinabi sa kanya ng lalaki, sobrang pagkabigla ang biglang naramdaman ni Hong Jusan. Hindi niya kailanman nalampasan ang 2 buhol. Kailangan mo ng martial arts para makarating sa 3 buhol, at hindi siya kailanman natuto ng martial arts. Hindi siya kailanman nakahanap ng isang master dahil siya ay medyo mabagal. Kaya naman, ginugugol na lamang niya ang kanyang buong araw sa mga bukirin ng abaka. At nang dahil dito, nakilala siya bilang pulubing taga-ani ng abaka. Noong kasing edad mo pa lamang ako, may mga ilang pulubing dumating na naghahanap sa kanya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero, tila may ninakaw siyang mahalagang bagay at pagkatapos ay siya ay tumakas.
Marahil ay mas marami pang alam si Lola Yong na nakatira sa ibabang bahagi ng ilog tungkol dito. Nais mo ba siyang puntahan? Ito ang salitang binitawan ng lalaking nakausap ni Hong Jusan. Patuloy na tumakbo si Hong Jusan habang umiiyak dahil dinudurog siya ng bigat ng mga salitang kanyang narinig. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa gilid ng dagat. Habang umiiyak, hawak niya ng mahigpit ang isang lubad habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nabasag ang kanyang tinig habang siya ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Isang buhol para sa pagtitiis ng gutom. 2 buhol dahil gumaling ako mula sa lagnat. At 3 buhol dahil gumaling muli ako sa lagnat. Kaya pala napakahina mo sa martial arts at sa paggamit ng baston. Sinungaling ka. Ang lahat ng tungkol sa iyo ay puro kasinungalingan. Ito ang mga salitang lumabas kay Hong Jusan na bunga ng sobrang galit na kanyang nararamdaman. Nang sandaling iyon, hinati ng isang napakalakas na kidlat ang kalangitan. Sa tindi ng kanyang galit, muntik nang ihagis ni Hong Jusan ang lubad sa karagatan. Hindi ka naging tagapagtanggol, wala kang kwenta, at hindi man lang kita matanong dahil patay ka na, sabi muli ni Hong Jusan. Patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha habang sa wakas ay binitiwan niya ang lubad at hinayaan itong lumubog sa ilalim ng dagat. Nang mga oras din iyon, sobrang pagod na ang nararamdaman ni Mujen kaya naman nagdesisyon na muna itong huminto sa pagpapanday. Nagalit naman ang mga lalaki dahil hindi pa sila kontento sa kanilang mga napanood. Nais pa din ng mga ito na magpatuloy pa sa pagpapanday si Mujen. Nakiusap naman si Master Fang sa mga lalaki na bigyan muna ng oras na magpahinga si Mujen dahil sa ito ay nakakaramdam na ng pagod. Habang pinapaalis ni Master Fang ang mga lalaki, nakita naman ni Mujen si Hong Jusan na nakatayo sa labas ng pandayan. Sa halip na magpahinga na, nagdesisyon muna si Mujen na lapitan si Hong Jusan upang ito ay kausapin. Ipinaliwanag ni Hong Jusan kay Mujen ang lahat ng nalaman niya sa kung ano ang katotohanan tungkol sa kanyang master na si Hong Gian. Kamusta ka? Bakit ka naririto? Kumain ka na ba? Tanong ni Mujen kay Hong Jusan. Oo, binigyan ako kanina ni Susan ng pagkain, sagot ni Hong Jusan. Teka lang, sino naman ni Susan? Tanong muli ni Mujen. Siya yung batang babaeng nakilala ko sa ilalim ng tulay. Hindi ko naman balak kumain ng kahit ano, pero hindi ko kayang tanggihan ang anumang ibinibigay sa akin ng kapwa ko pulubi, sagot ni Hong Jusan. Loko ka talaga. Bakit naman kinuha mo pa ang pagkain sa batang iyon? Hindi ka na kailanman isang pulubi, kaya dapat ay hindi ka na tumanggap ng pagkain galing sa batang pulubi na iyon, sabi ni Mujen. Hindi ko naman iyon basta kinuha lamang sa kanya, ibinigay niya sa akin iyon, sagot ni Hong Jusan. Sumama ka na lamang sa amin, sabi muli ni Mujen. Saan naman? Tanong naman ni Hong Jusan. Saan pa nga ba? E di sa lugar kung saan matatanggal sa iyo ang dungis ng isang pulubi, sagot ni Mujen. Sumapit na ang gabi. Nagtungo sina Mujen at Hong Jusan sa isang restaurant upang kumain at uminom para makapagsaya kahit sandali. Napakasarap talaga. Kumain lamang tayo ng kumain hanggang sa tayo ay mamatay, sabi ni Mujen. Ang babae namang tumutugtog ay sobra nang naiinis kina Mujen dahil sa sobrang ingay ng mga ito. Napakasarap talaga, sabi muli ni Mujen. Mukhang ang masarap. Malapit ka nang masuka dahil sa sobrang dami mo nang nakain, sabi naman ni Hong Jusan. Sa tingin mo ba, nakuha ko ang titulo bilang isa sa 3 pinakadakilang manggagamot dahil sa pagsusugal, sabi muli ni Mujen. Mapapahamak ka kay Master Lai Chong kapag nahuli kang nagsasabi ng ganyan, sagot ni Hong Jusan. Hayaan mo na, wala naman siya dito. Makakatanggap ka ng hampas ng palad diretso sa dibdib kapag may iniwan kang kahit kaunting pagkain. Kaya naman, uminom ka na lamang, sabi muli ni Mujen.
Nagpatuloy sa pag-inom at pagkain sina Mujan at Hong Jusan hanggang sa maubos nila ang lahat ng kanilang mga in-order. Hindi ko na kayang kumain. Busog na ako, sabi ni Hong Jusan. Ako din, sabi naman ni Mujan. Paano ba nagbabayad sa ganito? Hindi ako kailanman nakapagbayad ng kahit ano dahil buong buhay ko ay namuhay ako bilang isang pulubi, sabi muli ni Hong Jusan. Siyempre, babayaran ang lahat ng ito ng pera, sagot ni Mujan. Tama ka nga, sa palagay mo ba, magkano kaya ang lahat ng kinain natin? Wala kasi akong pera, tanong ni Hong Jusan. Ako din, wala din akong pera, sabi muli ni Mujan. Anong sinabi mo? Wala ka ding pera. Anong gagawin natin? Ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng sekta ng mga pulubi, natatarantang sabi muli ni Hong Jusan. Ano naman ngayon? Ako ay isa sa 3 pinakadakilang manggagamot, ang eccentric physician na si Lai Chong, sabi muli ni Mujan na halos wala na sa sarili ng dahil sa sobrang kalasingan. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Hindi ikaw si Master Lai Chong, sabi ni Hong Jusan. Ang isang tulad ko ay hindi kailangang mag-alala, sabi muli ni Mujan at ito ay tumawa ng napakalakas. Bago pa man muling makapagsalita si Hong Jusan, si Mujan ay bigla na lamang umalis sa kanyang kinatatayuan. Magbabayad na ako ngayon, sabi muli ni Mujan at nagtungo ito sa bandang likuran ng babaeng tumutugtog at ito ay may hawak na kutsilyo. Ang babaeng tumutugtog naman ay napahinto at nakaramdam ng takot dahil kay Mujan. Sa halip na takutin ang babae, itinusok ni Mujan ang talam ng kutsilyo sa pader at inukit ang isang malaking bilog. Mujan, ano bang ginagawa mo? Tumigil ka na. Mas lalo tayong mapapahamak dahil sa ginagawa mo, sabi muli ni Hong Jusan na halos masamid na ng dahil sa sobrang kalasingan. Mula sa likuran, may mga lasing na boses na nagsisigawan at nagtatawanan, at sinabihan si Mujan na magpatuloy pa sa kanyang ginagawa. Ginoo, tumigil ka. Huwag mong sirain ang pader, sabi naman ng isang tauhan ng restaurant kay Mujan. Huminto si Mujan at lumingon ito sa lalaking nagsalita na nanlilisik ang mga mata. Ang titig ni Mujan ay nagdulot ng matinding takot sa lalaki kaya napasigaw siya para tumawag ng mga gwardya. Muling nagpatuloy si Mujan sa pag-ukit sa pader na para bang ito ay wala na sa kanyang katinoan. Si Hong Jusan naman ay lubos na naguguluhan dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Mujan. May isa pang lalaki na nagtanong kung sino si Mujan at pinagsabihan ito dahil sa kahiya-hiyang asal na ginagawa dahil sa sobrang kalasingan. Hindi sumagot si Mujan at sa halip ay nagpatuloy sa pag-ukit habang ang babae naman ay halos nanginginig na sa sobrang takot na nararamdaman. Matapos ang pag-ukit, itinapon ni Mujan ang laman ng botteng kanyang iniinom at ito ay ikinagulat ng lahat. Isang napakagandang imahe ang naiukit ni Mujan at nang makita ito ng lahat ay namangha ang mga ito. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabayad. Bakit naman ako hihinto? Sabi muli ni Mujan. Nagkakamali ka. Nagtatanong lamang ako sa kadahilan ng huminto ang musika, sagot ng lalaki. Muling tumugtog ang musika at ang lahat ay nanood ng may paghanga habang ang mga hagod ng kutsilyo ni Mujan ay bumuo ng larawan ng isang kahanga-hangang diyosa sa pader. Buong pagmamalaki niyang inihayag na ang imaheng kanyang inukit ay ang kanyang kabayaran sa lahat ng mga kinain at ininom nila ni Hong Jusan. Sinabi sa akin ng aking master na dahil sa kanyang mga kakayahan, maraming tao ang sabik na magpakita ng kanilang pasasalamat sa kanya saan man siya magpunta. Tulad ng sinabi niya, kamangha-mangha ang effects of thousand-handed Buddha, sabi ni Mujan. Nang dahil sa sobrang dami ng humanga sa gawa ni Mujan, nagbigay ang mga ito ng mga munting bagay bilang kabayaran dahil nais din ng mga ito na makapagpaukit kay Mujan. Matapos mag-ukit ni Mujan, ang isa sa mga natanggap niyang kabayaran sa kanyang pag-ukit ay ang dumplings.
Nagdesisyon sina Mujin at Hong Jusan na ipamigay ang mga dumplings sa mga pulubi na naninirahan sa ilalim ng tulay at isa na dito si Susan. Masayang masaya naman si Mujin dahil sa wakas ay nagawa ng ngumiti ni Hong Jusan. Kinagabihan, nagpahinga na ang dalawa dahil sa sobrang pagod na kanilang naramdaman at pati na din sa kanilang kalasingan. Pupunta ba tayo ulit sa tavern? Tanong ni Hong Jusan. Grabe ang hangover ko. Magpahinga muna tayo ngayong araw. Hindi ko na nga maalala kung ilang araw na tayong sunod-sunod na naroon. Bakit mo nga pala naitanong, gusto mo bang pumunta ulit roon? Sagot ni Mujin. Nagtatanong lang ako, kasi masyadong malakas ang ulan, sabi muli ni Hong Jusan. Sige, sabihin mo lang sa akin kung nais mo pang bumalik roon, sabi naman ni Mujin. Bigla namang may tumawag kay Hong Jusan mula sa labas kaya tiningnan nila kung sino ang tumatawag. Lumabas siya kasama si Mujin at nadatnan nila roon si Samgo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hong Jusan kay Samgo. Nawawala si Susan, sagot ni Samgo. Saan naman kaya siya nagpunta? Tanong muli ni Hong Jusan. Palagi niyang sinasabi sa amin kung saan siya pupunta kapag lumalabas siya. At sa mga araw na ganito, masyado siyang natatakot na pumunta ng malayo. Tiyak na kinuha siya ng mga tulisan sa ilog, sagot ni Samgo. Sigurado ba kayo na kinuha talaga si Susan ng mga tulisan? Tanong muli ni Hong Jusan. May mga batang nawawala paminsan-minsan. Noong una, inakala ng lahat na tinangay sila ng agos, pero may ilang saksi na nakakita sa mga tulisan sa ilog na kumukuha ng mga bata. Sa naririnig ko, binibili ng mga hindi pangkaraniwang martial artist ang mga bata para sa mga karumal-dumal na layunin. Kung sakaling nahuli nga nila si Susan para sa ganitong kasamaan, malamang ay napahamak na siya, sagot ni Samgo. Sisiyasatin ko ito. May kilala akong maaaring tumulong. Huwag kang mag-alala at magtiis ka muna sandali, sabi muli ni Hong Jusan. Maraming salamat. Sana nga ay matulungan ninyo ako na makita si Susan, sabi muli ni Samgo. Nang makaalis si Samgo, nagtungo si Hong Jusan sa pinuno ng sangay ng sekta ng mga pulubi upang kausapin ito. Tatanungin ko ang mga nakatataas, pero huwag kang masyadong umasa, sabi ng pinuno ng sekta. Huwag masyadong umasa, pero bilang mga miyembro ng sekta ng mga pulubi, kailangan ninyong kumilos, sagot ni Hong Jusan. Oo, tama ka, kailangan naming kumilos. Gayunpaman, hindi natin maaaring ipagsapalaran ang isang ganap na pakikipaglaban sa mga tulisan sa ilog kung wala tayong sapat na patunay ng pagdukot. Bukod pa rito, ang kasalukuyang panahon ay medyo malubha, sabi muli ng pinuno ng sekta. Nang mga sandaling iyon, may kakaibang nararamdaman si Hong Jusan sa pinuno ng sekta. Nag-iba kasi ang pakikitungo nito sa kanya. Naiisip ni Hong Jusan na ang dahilan daw ba kaya ay dahil sa wala sa siyang buhol ngayon. Hindi mo alam ang mga iyon dahil hindi ka taga rito. Ang tag-ulan sa panahon ng tagsibol ay kapag ang bawat miyembro ng sekta ng mga pulubi sa Chongqing ay nasa mataas na pag-iingat. Lalo na ngayong panahon dahil mas malakas ang ulan kumpara noong nakaraang taon. Tingnan mo, kung uulan pa ng 1 o 2 araw, tiyak na aawas ang Yangtze River. Nawawalan ng tirahan ang mga tao dahil sa pag-awas ng Yangtze River. Karaniwan na ang pagkamatay dahil sa baha. Upang maiwasan ang ganitong mga pagkasawi, bawat miyembro ng sekta ng mga pulubi ay abala sa pagtatayo ng harang, kaya kulang tayo sa lakas paggawa upang imbestigahan ang mga tulisan sa ilog. Maaari kong kausapin ang mga nakakataas, ngunit, hindi mo maaasahang maniniwala kami sa mga sinasabi niya, paliwanag ng pinuno ng sekta. Matapos makipag-usap sa pinuno ng sangay ng sekta, pinuntahan ni Hong Jusan si Samgo upang muling makausap. Batay sa mga salita ng mga gagong iyon, tinatrato tayo na parang mga hayop dahil hindi tayo kasapi ng sekta ng pulubi. Paano natin mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita? Oo,
Magtatayo sila ng barikada sa itaas, at sigurado iyon dahil wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa atin at sa mga taong maglalakad roon, sabi ni Samgo. Ngunit bilang mga martial artist, dapat ay mayroon silang kahit kaunting pakiramdam sa katarungan, sabi ni Hong Jusan. Ang mga tulisan sa ilog, mga sektang hindi karaniwan, at maging ang mga demonyong kriminal ay pawang mga martial artist rin. Anong uri ng katarungan ang mayroon sila? Sa nakalipas na dekada, wala akong narinig na sagupaan sa pagitan ng mga tulisan sa ilog at ng sekta ng mga pulubi. Sa tingin mo ba, isa sa panganib nila ang kanilang mga buhay para sa isang karaniwang pulubi na karaniwan lang nilang hinahayaang mamatay? Mga pulubi lamang sila na nagsusuot ng malilinas na damit. Natatakot sila na mabunyag ang kanilang pagkukunwari. Ang tanging inaalala nila ay ang mapanatili ang kanilang katayuan, sabi muli ni Samgo. Biglang nanumbalik sa mga alaala ni Hong Jusan ang sinabi sa kanya ng matandang nakausap niya tungkol sa kanyang master na si Hong Gian. Ayon kay Hong Jusan, ang lahat ng ipinakita ng kanyang master ay puro kasinungalingan. Hindi niya kailangang makaramdam ng pagkakasala dahil hindi niya iyon tungkulin. Wala siyang naging pagkakautang sa lahat dahil higit pa sa sapat ang kanyang nagawa. Ayon pa sa kanya, natapos na ang kanyang tungkulin sa nayon ng whale, at kahit ang tungkuling iyon ay isa lamang ding kasinungalingang ibinulalas ng isang pulubi. Habang naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Ikaw ba ang naghahanap sa pulubing mula sa nag-aani ng abaka? Maaari mo akong tawaging Lola Yong. Ano ang relasyon mo kay Jongyan? Tanong ni Lolo Yong kay Hong Jusan. Lalo namang nakaramdam ng galit si Hong Jusan dahil pati pala pangalan ng kanyang master ay isa ding kasinungalingan. Ano ang tungkol sa kanya? Narinig ko na isa siyang magnanakaw na tumakas. May ninakaw ba siya sa iyo? Tanong naman ni Hong Jusan. Isang magnanakaw. Ang pulubing nag-aani ng abaka ay hindi isang magnanakaw. Ang sinasabing kanyang ninakaw ay hindi isang bagay kundi isang tao, sagot ni Lola Yong. Bigla namang natigilan si Hong Jusan dahil sobra siyang nagulat sa sinabi sa kanya ni Lola Yong. Mga 20 o mahigit na taon na ang nakalipas. Alam mo ba ang tungkol sa panloob na alitan sa Chongqing sa pagitan ng secular na faction at ng tradisyonal na faction ng sekta ng mga pulubi? Ang kasalukuyang pangalawang pinuno ng punong himpilan ng gitnang rehiyon, ang matandang pulubing may pulang mukha ay kabilang sa secular na faction. Samantala, ang pangalawang pinuno ng punong himpilan noong panahong iyon, ang pulubi ng burol ng Willow, ay kabilang sa tradisyonal na faction. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay kung ang isang pulubi ay nagsusuot ng malinis o maruming damit, ngunit, ang pagnanais na ipagwalang bahala ang maliliit na alitan ay kalaunang nanaig ang patuloy na paglala ng damdamin sa paglipas ng panahon. Isang araw, sumiklab ang isang malaking away, at namatay ang pulubi sa Willow Hill sa gitna ng kaguluhan. Walang sino man ang nakapigil sa sigalot nang mangyari iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, napilitang umalis sa Chongqing ang tradisyonal na pangkat. Sa mismong araw ding iyon, tumakas ang pulubi na nag-aani ng abaka kasama ang anak ng pulubi sa Willow Hill, paliwanag ni Lola Yong. Ano ang kanyang pangalan? Ano ang pangalan ng pulubi sa Willow Hill? Tanong ni Hong Jusan. Hong Jung. Dahil mukhang hindi mo man lang alam ang pangalan ng pulubi sa Willow Hill, nagdududa akong hinahanap mo ang kanyang anak. Kung ganoon ang sitwasyon, dito na nagtatapos ang alam ko. Magpapaalam na ako ngayon. Iyon lamang ang alam ko tungkol sa pulubi na nag-aani ng abaka. Kung sakaling makatagpo mo ang pulubi na nag-aani ng abaka, sabihin mo sa kanya na maayos ang aking kalagayan. Sabihin mo ring hanapin niya ako kung sakaling bumalik siya sa Chongqing, sagot ni Lola Yong, pero, pagharap niya kay Hong Jusan ay bigla na itong nawala. Di naglaon, si Hong Jusan ay nagtungong muli sa tabi ng dagat at nilalamon ng matinding kaguluhan ng damdamin.
Ayon kay Hong Jusan, ang lahat ay isang kasinungalingan. Maging ang pangalan at ang pagkakaroon ng 4 na buhol ng kanyang master ay pawang hindi totoo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinatanong niya ang sarili kung bakit nangyari ang lahat. Dinaig ng matinding dalamhati si Hong Jusan at inilubog niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng tubig. Matapos lumubog ang kamay sa tubig, nahawakan niya ang isang lubid na yari sa abaka. Ngunit, habang hawak niya ang lubid, nabitawan niya ito. Kaya naman, unti-unti din siyang lumubog sa ilalim ng dagat upang hanapin ito. Habang siya ay nasa ilalim ng dagat, umikot sa kanyang kaisipan ang kalungkutan. Naisip niya kung paanong ang lubid ng tagapagbantay sa ika-4 na bilog ng pulubi ay itinali upang panatilihin ang mga patakaran. Itinali upang protektahan ang mga tao, itinali ng isang taong nais siyang protektahan, itinali ng isang taong ginapos ang kanilang sarili ng lubid ng tagapagbantay. Ayon kay Hong Jusan, ang 4 na buhol ng tagapangalaga ng bundok ng mga pulubi ay itinali upang tuparin ang isang tungkulin at upang maprotektahan ang isang tao. Kaya naman, upang siya ay maprotektahan, itinali ng kanyang master ang isang simbolo ng tagapangalaga. Sa kailaliman ng dagat, natanaw ni Hong Jusan ang isang lubid at pilit niya itong inabot. Habang kinukuha ang lubid, may natanaw siyang isang tao na palapit sa kanya at ito ay si Mujan. Hinila siya ni Mujan paakyat hanggang sa silang dalawa ay makaahon sa ibabaw ng dagat. Baliw ka ba? May pagnanais ka bang dumihan ang iyong damit o kung anuman? At saka isa pa, bakit naman naisipan mong maligo sa ganitong uri ng panahon, sabi ni Mujan. Sa halip na sumagot agad, tumawa ng napakalakas si Hong Jusan at ito ay ikinagulat ni Mujan. Mujan, tulungan mo naman ako kahit ngayon lang, sabi naman ni Hong Jusan. Kakaligtas ko lang sa buhay mo. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Tanong ni Mujan. Iligtas natin si Sosan mula sa mga lintik na bandido sa ilog, sagot ni Hong Jusan. Ililigtas? Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Wala ka bang mas madaling pabor na hihingin sa akin? Tanong muli ni Mujan na may halong pag-aalala.